Ngunit hindi natakot si Andrew. Hindi siya kailanman umatras sa anumang laban. Dahil hindi nila kayang galawin si Andrew, ibinaling ng mga estudyante ang kanilang galit kay Noah. Tulad ng dati, pinagtulungan nila itong bugbugin. Wala siyang nagawa kundi yakapin ang kanyang ulo habang tinatanggap ang mga suntok at sipa. Lubos nang nawala ng pag-asa si Noah at naisip niyang sundan ang ginawa ni Caleb. Nang makarating siya sa bubong, nagsimula siyang mag-atubili. Sa tamang pagkakataon ay dumating si Andrew at agad siyang sinunggaban upang iligtas. Hindi tinuruan ni Andrew si Noah kung paano makipag-away. Sa halip, itinuro niya rito na sa 36 na estratehiya, ang pagtakas ang pinakamainam. Dahil dito, pinatakbo niya ng pinatakbo si Noah hanggang sa matuto itong umiwas at tumakas sa panganib. Kinagabihan, magkasamang kumain ng noodles at itlog ang guro at estudyante sa isang convenience store. Nang tanungin ni Andrew ang tungkol sa kanyang mga magulang, tila may gustong sabihin si Noah ngunit pinili niyang manahimik. Naramdaman ni Andrew na may itinatago pa ang bata, ngunit hindi niya ito pinilit. Umaasa siyang balang araw ay magiging sapat ang kanilang tiwala sa isa't isa upang magbukas ito ng kanyang damdamin. Samantala, nagtungo ang kongresista kay Robert, ang ministro ng edukasyon at tagapagtatag ng Education Protection Agency. Layunin niyang pilitin itong buwagin ang tanggapan ng karapatang pantao. Ngunit si Robert ay isang taong hindi natatakot sa mga abusado sa kapangyarihan. Kinabukasan, sunod-sunod na lumabas sa media ang mga iskandalo ng kongresista. Nagkaroon ng mga protesta laban sa kanya at kalaunan ay nabunyag na si Robert mismo ang nasa likod ng pagbubunyag ng mga ito.